Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong guro sa Filipino, Ginoong Tope. Sa araw na ito ay bibigyan din natin ang paksa tungkol sa isang tula na pinamagatang Mahatma Gandhi na isinulat ni Amado V. Hernandez. Alamin muna natin kung sino si Amado V. Hernandez. Siya ay kilala sa mga ngalang Amante Hernane, Herminia de la Riva, Julio Abril ay isang sikat na makata at manunulat sa wikang Filipino. Siya ay binansagang manunulat ng mga manggagawa dahil isa siyang pinuno ng mga manggagawang Pilipino at naging lakas siya ng mga ito. Isinilang si Amado V. Hernandez noong ika-13 ng Setyembre 1903 sa Hagonoy, Bulacan. Siya ay anak ni Juan Hernandez at Clara Vera. Kalaunan, lumipat ang pamilya ni Hernandez sa Tondo, Maynila at doon na lumaki. Nag-aral siya sa mataas na paaralan ng Maynila noong high school at sa American Correspondence School sa kolehiyo. Maaga naging ama si Hernandez at nagpakasal sa sarsuelang aktor at kundiman queen na si Atang de la Rama. Nakilala ang mag-asawa bilang pambansang alagad ng sining, si Hernandez para sa panitikan at si de la Rama para sa tanghalan, sayawan at tugtugin. Simula pagkabinata, napalapit na ang puso ni Hernandez sa pagsusulat. Buong puso at isip niya ay itinalaga niya sa pagsusulat. Ang kanyang pinakaunang sulat sa wikang Filipino ay naitala sa pahayagang Watawat. Katagalan, nagsulat siya para sa mga pagkakaisa at naging bunga ang Mabuhay. Sa edad na 19 na taong gulang, naging parte si Hernandez sa samahan na pampanitikan na Aklatang Bayan na kung saan nakasama niya ang mga magagaling na manunulat na sina Lopica Santos at Jose Corazon de Jesus. Halos lahat ng mga isinulat ni Hernandez ay tungkol sa mga pakikipagsapalaran at pakikibaka ng mga manggagawang Pilipino. Sa sobrang pagmamahal niya sa mga ito, minsan niya na ring sinulat ang isang dipang langit noong siya ay nakulong. Hanggang sa araw na ito, kinikilala pa rin si Hernandez sa larangan ng sining at panitikan. Bawat taon, isang gawad na binansagang Gawad Ka Amado ay ipinagdiriwang ng mga iba't ibang makata, manunulat, mandudula, mang-aawit, at may akda na inialay nila kay Hernandez. Ngayon, basahin natin ang tula na nakapaloob sa pinamagatang Mahatma Gandhi ni Amado V. Hernandez. Ang paglilider mo'y namumukod tangi, pulos halimbawa't walang talumpati. Inyong inaakay ang buong mong lahi sa paghihimagsik na may ibang uri. Wala kayong armas na gami sa laban, kundi boykoteyo ng dayong kalakal. Kung wala ng damoy, lilipad ang balang. Kung wala ng gintoy, lalayas ang dayuhan. Ika'y pasimuno sa ulirang gawa, unang tumutupad sa sinasalita, naghubad ng telang sa Londres nilikha, naghabi ng kanya at nagbuhay tukha. Walang otomobil, walang sulat hiyas, wala kang palasyot sa laping inimbak, walang katungkulan, ang sahog ay limpak, pagka makabayay, sakripisyong lahat. Namulat ang India, daling iwinaksi, ang diwang alipin, nais magsarilim. Ang Britanya'y tila di makatanggi, tiyak na lalaya ang bayang may Gandhi.
Mapalad ang India't may Mahatma. Ikaw, Pilipinas, saan ka pupunta? Dito ang banyagay siyang sinasamba at ang katutubo'y kuskusan ng paa. Ngayon naman ay suriin natin ang bawat saknong. Alamin natin kung ano yung nakapaloob sa bawat saknong upang mas maunawaan pa natin ang bawat detalye na hatid sa atin ng tulang pinamagatang Mahatma Gandhi. Unahin natin ang unang saknong. Ang paglilider mo'y namumukod tangi. Pulos halimbawa't walang talumpati, inyong inaakay ang buong mong lahi sa paghihimagsik na may ibang uri. Yung salitang pulos, ibig sabihin nito ay wagas, dalisay, malinis. At sa kabuuan ng unang saknong, binibigyan din dito na naging leader si Mahatma na hindi lamang puro salita sapagkat siya ay may ginawa bilang isang leader sa kanilang bansa. So yan yung binibigyan punto dito sa unang saknong, ang pagiging una at modelo bilang isang leader para sa lahat. Ikalawang saknong, wala kayong armas na gamit sa laban, kundi boykoteo ng dayong kalakal. Yung boykoteo, ibig sabihin nito ay mangnegosyo. Kung wala ng damoy, lilipad ang balang. Balang, ibig sabihin naman nito ay isang uri ng insekto, yung tinatawag na tipaklong. Kung wala ng gintoy, lalayas ang dayuhan. Mula naman dito sa ikalawang saknong, binibigyan din dito na dumating at umalis ang mga dayuhan kapag nakuha na ang kanilang gusto. So yan yung binibigyan punto dito sa ikalawang saknong. Dumako tayo sa ikatlong saknong. Ika'y pasimuno sa ulirang gawa, unang tumutupad sa sinasalita. Naghubad ng telang sa Londres nilikha, naghabi ng kanya at nagbuhay tuka. Ibig sabihin ng ulirang, modelo o kaya naman huwaran. Yung salitang Londres, isa itong tela mula sa London na kung saan kilala sa kagandahan at kamahalan ang Londres. At ang Londres ay lungsod na matatagpuan sa United Kingdom na kung saan kilalang lugar sa magagandang damit at mamahaling muda. Ibig sabihin ng muda, yung fashion o style na kasuotan sa pananamit. At binibigyan din dito sa ikatlong saknong yung pagiging dukha, pagiging mapagkumbaba, at pagiging mahirap. So yan yung binibigyan punto dito sa ikatlong saknong. Dumako naman tayo sa ikaapat na saknong. Walang otomobil, walang sulat hiyas, wala kang palasyo't salaping inimbak, walang katungkulang ang sahog ay limpak, pagka makabayay sakripisyong lahat. Dito naman yung salitang sahog, kung bibigyan din natin to ay ibig sabihin nito ay panangkap o sangkap. Ngunit sa kabuuan ng saknong na ito, ang pinakakahulugan nito para sa ating lahat, yung pagiging simple sa buhay. Yung hindi mo kailangan ng mga hiyas o mga salapi o palasyo sa iyong buhay. Binibigyan punto lamang nito yung pagkakaroon ng simpleng buhay. Masaya, ngunit simple lamang ang buhay. Pagaman ito ay mahirap.
So, simpleng buhay ang binibigyang punto dito sa ika-4 na saknong. Ika-5 saknong, namulat ang India daling iwinaksi. Iwinaksi ibig sabihin ay pinaalis, tinaboy. Ang diwang alipin nais magsarilim. Ang Britanya'y tila di makatanggi, tiyak na lalaya ang bayang may Gandhi. Dito binibigyang punto na namulat ang India dahil kay Gandhi. Ibig sabihin, naging tulay si Gandhi na mamulat ang isipan ng mga tao o ang kanyang kapwa sa bansang India. So dahil yun sa kanya. At ika-6 na sakno, mapalad ang India at may Mahatma. Ikaw, Pilipinas, saan ka pupunta? Dito ang banyagay siyang sinasamba at ang katutuboy kuskusan ng paa. Dito naman sa huling saknong ng tulang ito, binibigyang diin dito na nagiging alipin na nga ng dayuhan ang Pilipinas, na kung saan tinatapak-tapakan ang Pilipinas. Hindi katulad ng bansang India, dahil kay Mahatma Gandhi, naging mapalad ang kanilang bansa. So yan yung binibigyan din dito sa ika-6 na saknong. Sa kabuuan ng akdang ito, binibigyan din lamang nito na ito ay tungkol sa ginawang pagtatanggol ni Mahatma Gandhi sa kanilang bansang India. So yan yung pinakadiwa ng kanyang tula, pagtatanggol sa karapatan ng kanyang mamamayan sa bansang India. Para naman sa karagdagang kaalaman, si Mohandas Karamchand Gandhi ay isinilang noong Oktubre 2, 1869. Siya ay ang pangunahing politikal at espiritual na pinuno sa bansang India. Siya ang nagbigay inspirasyon sa mamamayan ng India upang magkaroon ng kasarilan. Siya ay tinaguriang Mahatma o sa salitang Sanskrit, dakilang nilalang at bilang Bapo o Ama. Si Mohandas Gandhi ay nagtatrabaho bilang promotor ng kawalan ng karahasan at pagtutol at siya ay nagtrabaho bilang isang abogado sa Timog Afrika sa wikang Ingles, South Africa. Noong siya ay nasa Afrika, ang India ay lumalaban ang mga mamamayan ng India para sa kanilang karapatan. Noong bumalik siya sa India, siya ay nag-ayos ng isang kilos protesta dahil ang mga tao ng India ay nakaranas ng diskriminasyon at sila ay pinagbayad ng mataas na, kumbaga mahal na buwis. Dahil sa tumataas na bilang ng protesta, ang mga awtoridad ay sa mga makapangyarihan ay nagsama upang ipadakip si Gandhi at ipinakulong sa presinto. Nakibaka din si Mohandas Gandhi sa pamamagitan ng ahimsa at satyagaha at fasting dahil sa pagtaas ng buwis ng asin. Nagtagumpay ang pakikibaka ni Mohandas Gandhi. Napaslang si Mohandas Karamchand Gandhi noong Enero 30, 1948. Yan lamang yung nakapaloob sa impormasyon sa tulang pinamagatang Mahatma Gandhi ni Amado V. Hernandez at karagdagang kaalaman tungkol kay Amado V. Hernandez at doon mismo sa buhay na meron si Mahatma Gandhi. Sa puntong ito yung tatandaan natin. Mga dakilang Asyano, modelong totoo, katapangan, kabayanihan at damdaming nasyonalismo sa kanila'y nakatatak, iyong mapipiho.
Sa puntong ito, sana'y may natutuhan tayo tungkol sa tula na ating nabasa at sana'y nadagdagan pa ang ating kaalaman tungkol kay Mahatma Gandhi. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.